Sa muli po ay isang mabiyayang araw mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ang Nimi Magarso Ministry ay magsasahimpapawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. At sa araw po ito ay ating pag-aaralan ang ikapitong doktrina ng Seventh-day Adventist Church. Napag-aralan na po natin ang una at ang ika-anim. Ang hiling lamang po ng iyong maliit na lingkod ay inyo pong sampalatayanan ito, sapagkat ito pong ating pinag-aaralan ay mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan na siyang aklat ng Panginoon. At kailangan po na ang mga bagay nito ay ating sampalatayanan upang ating makamit ang buhay na walang hanggan. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling mananalangin. Amang banal na tahanay niya sa mga kalangitan, tunghayan niyo po ang inyong mga lingkod sa araw na ito, na silang mga nakikinig. Buksan mo po ang kanilang mga isipan sa pamagitan nawa ng iyong banal na Espiritu, upang kanilang maunawaan ang aming mapag-aralan. At tulungan mo rin po ako, Panginoon, na huwag makita sa akin ang mga salitang ito, kundi nagmumula sa iyo ang biyaya na siyang magdudulot sa kanila ng kaliwanagan upang sila man, Panginoon, ay makapagbago ng kanilang paglilingkod at pananampalataya, mga pananaw sa buhay, upang sila, Panginoon, ay magkaroon din naman ng karapatang maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ipagpapatawad mo po ang bawat pagkakasala ng bawat isa. Ang mga nakikinig, kayo din po ang iyong maliit na lingkod na nagsasaypapawid upang maging payaaya ang lahat ng aming pag-aral na ito ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po, Panginoon. Tinanggap mo ang aming dalangin at sa oras na ito ay sumasa amin nawa ang paunawaan, ang biyaya at pagpapala mula sa inyo. Alang-alang po lahat sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, patuloy po tayo at walang sawang magsasahipapawid ng mga salita ng Diyos sa pamamaraang madali po nating maintindihan. Ang ikapitong doktrina po ay ang likas ng tao. Ang ating pong pag-aaral ay bahagya lamang po ito, papyaw. Idinidiin lang po nito kung paano nagkaroon ng sanlibutan, kung paano nagkaroon ng Biblia upang ating maalaman na kung paano nilalang ang lahat ng mga bagay at paating maalaman na mayroon pong Diyos na sa atin ay lumikha na siyang gumagabay at nagpapanatili ng lahat ng mga bagay. Ngayon po naman ang ating pag-aaralan ay ang likas ng tao. Ano nga ba ang likas ng tao? Gagawin po natin ito sa ganito din proseso, may kumpletong talata at malinaw na paliwanag para sa kapakinabangan ng mga nakikinig at mga baguhang nag-aaral ng banal na kasulatan. Opo mga kaibigan at mga kapatid, ayon sa Biblia, ano ang likas ng tao? Ang tao ay nilikha sa larawan ng Diyos. Opo, gaya po ng ating mga nakaraang pag-aaral, na ang tatlong persona ng kadiyusan ay nag-uusap na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Ibig sabihin, patuloy kong idinidiin na ang Panginoong Diyos ay mayroong kausap. Kaya nga po, ang tatlong ito ay nagkakaisa, maging sa ating panalangin, Ama, Anak, at Espiritu. Opo. Ayan. Siya ay may dignidad at layunin. Nabagsak dahil sa kasalanan, may likas na pagkahilig sa kasalanan matapos ang pagkahulog, ngunit maaaring maibalik sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan po ang likas ng tao. Opo, mahilig po sa paggawa ng kasalanan. Meron din pong iba na hindi po sinasadya ang mga kasalanan, sapagkat ito po lagi ang ating nagagawa. May pag-asa pa ba tayong mabago? Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Isa lamang ang makapagbigay ng pagbabago
sampalatayanan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa bilang isang tao, nakitulad sa tao, upang tayo ay maligtas sa tiyak na kapahamakan. Bagamat hindi po siya tao, siya ay kapantay ng Diyos sa lahat ng babagay sa likas. Inubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos sa Pilipos 2:6 upang sa ganoon maabot niya ang pamantayan ng tao, upang tayo ay matubos sa lahat ng uri ng ating mga kasalanan. Opo, nilikha ang tao sa larawan ng Diyos. Sa Henesis, Kabanata 1, talata 26 hanggang 28. At sinabi ng Diyos, lalangin natin. Malinaw po, may kausap ang Diyos. Pag sinabi pong natin, ay more than one po yan. Mayroon po siyang kausap. Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at sila'y magpuno sa lupa, at magpakarami, at nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan, lalaki at babae, ay nilalang niya sila, at sila'y binasbasan ng Diyos. Opo. Meron pong mga pilosopo ay di ang babae pala ay, ang Diyos pala ay bakla. Pwede babae, pwedeng lalaki. Kasi nilalang niya ang lalaki at babae ayon sa kanyang sariling larawan. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Hindi lamang po sa kawangis tayo na may ilong, may mata. Ang babae at lalaki na kalarawan ng Diyos sa kanyang likas, sagana sa pag-ibig, mapagpakumbaba, mapagpatawad, mahabagin. Ayan po ang likas ng Diyos. Kung gusto nyong maalaman at mapag-aralan din natin sa mga darating na pag-aaral, ay nasa 10 utos po ang likas ng Diyos. Yan po ang ugali, larawan at likas ng Diyos. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ayan, nilalang po ang lalaki at babae ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa kanyang likas. At anong ginawa ng Panginoon? Binasbasan niya ang tao. Hindi lamang po pagbasbas ng Panginoon, humayo kayo't magpakarami. Hindi po ang ibig sabihin nito, kahit hindi mo na kayang buhayin ang tao, sige ka lang gawa ng tao. Hindi po, magpakarami sa kabanalan. Maluwang po ang nasasangkot ng humayo kayo at magpakarami. Magpakarami po tayo sa gawang mabuti. Opo. Mapag-aaralan po natin yan, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Napakalalim ng hiwaga ng banal na kasulatan ang bawat salita ng Diyos. Kinakailangan maunawaan natin. Opo. Ayan. Ang tao ay natatangi sa lahat ng nilikha. May kakayahang mag-isip, magmahal, at pumili. Itinalagang katiwala ng lupa. Opo. Yung pong mga halaman, yung pong mga isda, hindi man po sila nakakapagsalita ng kumpleto, pero umiimik din po sila, naririnig natin ang kanilang mga tinig. Subalit, kulang po sila sa pangunawa at pag-iisip. Subalit, ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos, kalarawan ng Diyos. Kaya't naiba po tayo sa lahat ng mga nilikha. Nilikha po tayong mababa lamang po ng kaunti sa Diyos. Opo. Sapagkat meron tayong pusong timitibok na may kakayahang magmahal, may kakayahang pumili, may kakayahang malungkot. Binigyan din tayo ng pag-iisip upang gawin natin ang tama at mali. Ganyan nilikha ng Diyos ang tao. Dito po sa awit, kabanatang 8, ang talata po ay 4 hanggang sa 8. Ito po sinalita ng ating propetang si David. Haring David, ano ang tao na siya'y iyong inaalaala? Sapagkat ginawa mo siyang kaunting mababa ay sa Diyos. Ito po ang sabi ni Haring David. Tayo po pala ay inaalala ng Panginoon sapagkat ginawa po niya tayo ng kaunti lamang ang kababaan natin sa Diyos. At pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Pinapag-ingat
mo siya sa mga gawa ng iyong mga anay. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Ganyan yung ating pinag-aralan nung nakaraan, na tayo ay hinubog ng sariling daliri ng Diyos, kung kaya't ganun kahalaga ang Panginoon para sa atin. Kung tayo may ginawa ng isang bagay, at pagkatapos matagal natin hindi nakikita, ay namimiss natin ito. Naalaala natin siya, sapagkat ito'y iyong pinaghirapan at hinubog mismo ng iyong mga kamay. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Bagamat maliit sa harap ng kalawakan ang mga tao, ay may mataas na halaga sa mata ng ating Panginoong Diyos. Bakit po naging mataas sa mata ng ating Panginoon Diyos at mahalaga? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan tayo kahalaga sa paningin ng Panginoon, na tayo hinubog na kanyang sariling mga daliri, na ginawa tayong kalarawan at kawagis ng Diyos. Kung kaya't ang kanyang bugtong na anak ay kanyang ipinadala nung mawala ang tao sa panampalataya sa harapan ng Panginoon, upang tayo may balik sa kanya. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya nga 3 bisis tayong naging kanya. Unay, ginawa tayo ng kanyang mga daliri, subalit nawala. Hinanap tayo ng ating Panginoon Jesucristo upang tayo ay matubos sa kasalanan. At ang pangatlo, tayo muling babalikan ng Panginoon upang dalhin ang tuluyan sa kanyang tahanan, wala nang kasalanan. Opo, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, ganyan kahalaga ang tao sa paningin ng Diyos. Opo. Dito po sa Henesis, Kabanatang 2, talata 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, maraming mga tao ang nalilito at maraming mga tao ang naliligaw ng paniniwala na kapag ka ang tao, ang kaluluwa daw ay naglalakbay. Hindi po katotohanan. Sapagkat ang tao ay alabok na hinubog ng mga daliri ng Panginoon at hiningahan ng kanyang sariling hininga ng buhay sa butas ng ilong. Ayon po sa Henesis, Kabanatang 2, talata 7. Kaya't ang tao ay nagkaroon ng buhay. At kapag ka nawala ang buhay ng tao ito, ang hininga ay bumabalik sa Diyos, at ang ating katawan na hinubog na kanyang mga sariling daliri mula sa alabok ay muli pong babalik sa alabok. Hindi po bumabalik ang patay. Siya po ay pansamantalang natutulog, at pagdating ng Panginoon sa kalawan niyang pagparito, sa huli sa pagtunog ng trompeta ng Diyos, ang mga nakay Kristo ay unang mga bubuhay at sasalubong tayo sa alapaap upang tayo mapasa Panginoon magpasawalang hanggan. Ang tao ay katawang alabok, hininga ng buhay mula sa Diyos. Kapag pinag-isa, naging kaluluwang may buhay. Ang tao ay hindi may kaluluwa lamang, siya mismo ang kaluluwang may buhay. Dito po sa mga gawa, Kabanatang 17, ang talata 24, patuloy sa 28, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, siya ang nagbigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ang lahat ng mga bagay, sapagkat sa kaniya tayo nangabubuhay at nangagagalaw at mayroon ang ating pagkatao. Kung hindi sa pamagitan ng mga tao, hindi tayo ng Panginoong Diyos ay hindi tayo mabubuhay. Kung hindi tayo hiningahan ng hininga ng buhay. Kung kaya't hanggang sa panahon natin ngayon, tayo'y nangabubuhay at gumagalaw ayon sa pagkataong ating tinanggap mula sa ating Panginoon Diyos. Ang ating buhay ay nakasalalay sa Diyos. Iwalay sa Kanya, wala tayong buhay.
Ang ating buhay po ay nakasalalay sa Diyos, kaya kinakailangan huwag tayong humiwalay sa Kanya, sapagkat kung tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa at wala tayong magiging buhay. Ang pagkahulog ng tao sa kabila na binigyan tayo ng Panginoon nilalang binigyan. Dito po sa Henesis, Kabanatang 3, sa buod lamang po, tinukso ng ahas si Eva. Sumalansang sila Adan at Eva sa utos ng Diyos. Pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Sapagkat tinangkilik nila ang isang bisitang dumating sa paraiso sa halamanan ng Eden, na walang iba ang bisitang hindi inimbitahan, ay pumasok sa halamanan na ito'y walang iba kundi si Lucifer sa anyong ahas. Dito po sa Awit, Kabanatang 51, ang talatang 15, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Yan po sinabi ni Haring David. Kaya po ang tao ay likas na may kasalanan mula pa sa tiyan ng kanyang ina. Kaya kahit magpakabanal tayo, banal tayong masumpungan ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito, tayo'y papalitan pa rin ng katawang walang kamatayan. Sapagkat ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Kahit banal tayong madatna ng Panginoon, ang ating katawan ay mayroon pa rin bahid ng kasalanan sapagkat may katawang kamatayan. At pagdating ng Panginoon, ang katawang may kamatayan ito ay papalitan niya ng katawang walang kamatayan, na siyang maging karapat dapat dalhin sa langit at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng pagkahulog, ang likas ng tao ay may pagkahilig sa kasalanan. Sa Roma, Kabanatang 5, talata 12 hanggang 17, kaya nga kung paanong sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao. Sapagkat kung sa pagsalansang ng isa ay mag-ahari ang kamatayan, lalo higit ang nagsisitanggap ng kaganapan, kasaganaan ng biyaya. Kaya sa pamagitan ng isang tao kay Eva, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutang ito, at sa pamagitan din naman ng isang taong nagkatawang tao ay matatanggap natin ang kasaganaan ng biyaya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutang ito. Dumating ang kamatayan, ngunit sa pamagitan ni Kristo, dumating ang biyaya, may pag-asa ang tao. Sa pamagitan po ng isang tao ng ating magulang na si Adan, pumasok ang kasalanan sa sanlibutang ito. At sa pamagitan din po ng ating Panginoong Hesukristo, dumating ang biyaya, ang habag, upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo ay pinagkasundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa 2 Korinto, talata 5, ang Kabanatang 5, ang talata 11, patuloy sa 20, na ang Diyos ay nakipagkasundo sa sanlibutan sa kaniyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kami mga sugo sa pangalan ni Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ano po ang sabi? Napakalinaw po, na ang Diyos ay nakipagkasundo sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kami mga sugo sa pangalan ni Kristo na makipagkasundo kayo sa Diyos. Gaya po ng ating ginagawa ngayon. Bagamat bumagsak ang tao, naglaan ang Diyos ng paraan ng kaligtasan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Dito po sa Awit, Kabanatang 11, talata 10, ano po sabi dito ng ating propitan si Haring David, na siya ay nakikiusap sa Panginoon, na ang sabi niya, likhaan mo ako ng malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang loob ko sa loob ko. Bakit? Sapagkat tayo po ay naging mahilig sa paggawa ng kasalanan, sapagkat mula pa sa tiyan ng ating mga magulang tayo pinaglihina sa kasalanan, at tayo nga
ay nagkaroon ng hilig sa paggawa ng kasalanan. Ngunit o sa pamagitan ng ating paniniwala at panampalataya sa Diyos at sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, makakamit natin ang kapatawaran. At sa pamagitan ng ating pananampalataya at tanggapin natin ang banal na Espiritu na siyang magbabago ng ating likas upang tayo maituwid sa lahat ng ating mga pagkakamali. Ang solusyon sa makasalanang likas ay bagong puso mula sa Diyos. Dito po, ang tunay na layunin ng tao, kinakailangan po ay may pag-ibig. Sa unang Juan, kabanatang 4, kabanatang 4, ang talata 7, patuloy po sa 8, sa 11 at sa 20, mga minamahal, tayo'y mag-ibigan sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung tayo gayon iniibig ng Diyos, ay nararapat naman tayong mag-ibigan sa isa't isa. Maraming mga tao nagsasabing kilala niya ang Diyos, subalit walang pag-ibig na namumuo sa kanilang puso. Nandoon ang puot, hindi nagpapatawad, madaling magalit. Opo, wala po, hindi mo nakikilala ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung nakikilala natin ang Diyos, pinananahanan tayo ng pag-ibig. At kung mayroon ka pag-ibig, handa ka magpatawad at handang humingi ng tawad. Opo, kinakailangan po tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ang tao ay nilikhang magmahal, ibigin ang Diyos, ibigin ang kapwa, ang kasalanan ang sumira sa relasyon. Kaya nga po, sabi, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos ang unang utos sa harap ko. Ibigin natin, una sa lahat, ang ating Panginoon Diyos. Yan ang unang utos. At ang ikalawang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang pananagutan ng tao bilang katiwala. Opo. Dito po sa Henesis, kabanatang 2, ang talata 11:5, at kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kaniyang alagaan at ingatan. Opo, ang kalikasan po ay dapat na ingatan ng tao na nilalang ng Diyos, sapagkat iyon po ang kanyang itinanggubilin. Na alagaan natin ang lahat ng kanyang mga nilikha, sapagkat tayo may sapat na may kaisipan na mababa ng kaunti lamang sa Diyos upang alagaan ang kanyang mga nilalang. Subalit, ano nangyari? Nilapastangan ng tao ang kalikasan na hanggang ngayon ay humihibik at kung ating naramdaman ay naghihiganti. Ang lupa ay pumapatay, ang hangin ay pumapatay, ang ulan ay pumapatay, ang kidlat ay pumapatay, ang bato ay pumapatay, ang punong kahoy ay pumapatay, ang hayop ay nagpapatayan. Pumapatay ng tao ang hayop at ang hayop ay pinapatay din ng tao. Wala na pong safety sa sanlibutan ito, kundi karambulan na ang naging karahasan sa sanlibutan ito. Wala ang pag-ibig sa buong sanlibutan, maging sa tao, sa mga hayop at sa lahat ng kanilang mga nilalang. Ang puno ay pumapatay ng kanyang kapwa puno. Ang bulaklak ay pumapatay ng kulisap. Kinakain ng bulaklak. Meron pong mga bulaklak na kumakain ng mga kulisap. Opo. Ang punong malalago na kung saan ang mga damong na natubo sa puno na siyang hinihiga at pinapahingahan ng mga hayop at ninaiba at ada noon sa halamanan ng Eden, pinapatay ng mayabong na puno na kapwa niya upang masarili niya ang hangin, ang init at ang ulan, ang sikat ng araw. Nag-uunahan sila sa paglago upang makasagap ng hangin at liwanag ng araw. Ganyan ang naging kalagayan ng sanlibutan na kung saan hindi pinalukalan ng Panginoong Diyos na mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay na kanyang tiningnan napakabuti. Opo. Ang mga bulaklak hindi na nagbibigay ng magagandang samyo. Opo. Ang tao ay katiwala at tagapag-alaga ng nilikha. May responsibilidad po tayo sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya po sa buod ng ating pag-aaral ngayon,
Tayo po, ang likas ng tao ay nilikhang mabuti sa larawan ng Diyos. May dignidad at layunin. Bumagsak sa kasalanan, naging mortal at makasalanan. Ngunit, maaring maibalik kay Kristo. Kaya maibalik lamang po ito mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo. Kung tayo magsisi sa ating mga kasalanan at manumbalik tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kilalanin ang iyong halaga sa mata ng Diyos. Aminin na ating makasalanang kalagayan. Tanggapin ang pakipagkasundo kay Kristo. Hingin ang bagong puso araw-araw mamuhay sa pag-ibig at pagiging mabuting katiwala. Ito ang aking hiling at dalangin sa araw na ito. Alam po lahat sa banal na pangalan na ating tagapagligtas na si Jesus. Amen.